Sa pinagpalang araw ng Panginoon sa ating lahat. Ngayon po ay May 17, 2026. Welcome po sa Chapel of Worship, Christian Faith Ministries. Kamusta ko po pala lahat ng mga taga-subaybay sa ating mga kapatiran din sa Parkstone, diyan po sa San Jose, San Juan. Kinakamusta ko po kayo at ang mga church diyan sa International Baptist Church. Kinakamusta ko rin po ang mga taga UCCP Sabang sa Dasmariñas. At gayon din po ang mga taga Southern Baptist Church. Kinakamusta po natin yan sa pangunguna po ng ating bishop dyan, si Bishop Arsenio, sa mga kapatiran, sa mga kamag-aral ko sa PCU, sa lahat ng mga pagsubaybay, binabati ko po kayo. Ngayon po ay araw ng Panginoon. Pagdiwang natin ang kadakilaan ng Panginoon. Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Bago ang lahat, tayo po ay sumamba sa Panginoon. Ialay po natin ang ating puso't isipan, ang ating buhay sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Tayo po ay mas panandali ang manahimik at bigyan daan ang presensya ng Panginoon sa ating buhay sa pananalangin. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Dakilang Ama, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin. Maraming pong salamat sa pagkakataong ito na makapag-ministeryo sa mga tagapagsubaybay sa pamagitan po ng programang ito ng Chapel of Faith Worship, sa pamagitan ng Chapel of Worship Christian Faith Ministry. Marami pa pong makakilala na kaluluwa sa inyo. Marami pa po ang malugod upang sambahin kayo. Tulungan niyo po ang bawat isa na sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Anumang hadlang ng kaaway, anumang hindi maganda na gagawin ng kaaway upang hadlangan ang pagsambang ito, dinideklara ko po ang katagumpayan ni Kristo sa ating sa kalagitnaan ito. Magtagumpay nawa ang Diyos sa buhay namin. Huwag niyo pong hayaan magkaroon kami ng panggugulo sa pananambahan. Tulungan niyo po kaming manatiling tapat at patawarin kami sa aming mga nagagawang pagkukulang kasalanan. Dalangin namin ang service na ito, na online ministry, na magpatuloy at palagi niyo po mong samahan hanggang sa matapos po itong pananambahan ito. Maisa buhay po namin ang pagsamba namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay papasimula sa pagsamba sa Panginoon sa pamagitan ng mga awiting espiritual, awiting papuri sa Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Tuwalatiin natin siya.
Awitin natin ang Panginoon ng mga himno. How great thou art. Awitan po natin ang Panginoon. Structured program for your daily Bible study. O Lord our God, when I am lost on wonder, I see the star, thunder, thy power though the universe displayed. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Through the woods wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lovely mountain grandeur, and hear the brook and feel the gently breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Think that God is Son that's sparing, send him to die. I scarce can take it in. God on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, shout acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Amen. Today is broken. We're all working in too many disconnected. Puri pa tayo sa Panginoon. Bigyan pa natin ng masiglang awitin ng Panginoon.
It is well in my soul. Another hymn. When peace like a river attend my way, when sorrows like sea billows roll, whatever I learn, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Satan should buffet, road trial should come. Let this blessed assurance control that Christ had regarded my helpless estate and has shed His own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh the bliss of this glorious dawn. My sin not in part but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. And Lord, highest day when the faith shall be sight, the clouds be rolled back, as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. And trust and obey. Walk with the Lord in the light of His word. What a glory He sheds on our way.
goodwill. He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Trust and obey. Not a shadow can rise, not a clouds in the skies, but His smile quickly drives the way. To appear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but are told He that richly repay. For a loss, not a throne or a cross, but is blessed if we trust. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joy He bestows, are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. Where He says we'll do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Trust and obey. Then kawit tayo ng isang contemporary Christian song. Holy is the Lord. Isang worship song ng contemporary. Let's sing. We stand and lifted our hands,
We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. He is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. We stand and lift our hands for joy till Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. God Almighty. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. Rising up all around, it's the anthem up all around. It's rising up all around, it's the anthem of the Lord's renown. Holy, holy, You are almighty. Let's praise God in our life. Praise the Lord in our existence. Praise Him forever and ever. And together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Filled with His glory. Amen. The earth is filled with His glory. Holy, holy, You are mighty. What a beautiful creation whom God created. Praise the Lord. This is your day that the Lord has made. Amen. Napagpala ba lahat sa ating mga inawit? Sa pang-awitin sa Panginoon, pampasigla sa ating. Purihin natin ang Panginoon na masisiglang awitin. Contemporary music. Parang Christian. Lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I want to sing your praises. Yes, Lord. I'm so glad you came to save us.
You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I'll lift your name on high. Lord, I'll lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth and to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I'll lift your name on high. Lift your name, O Lord. Lord, I'll lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, to the grave to the sky. Lord, I'll lift your name on high. Lord, I'll lift your name on high. Praise the Lord. Praise the Lord. You came from heaven to earth to show the way from the earth and to the cross. My debt to pay, from the cross and to the grave, from the grave to the sky. Lord, I'll lift your name on high. Lord, I'll lift your name on high. Lord, I'll lift your name on high. Oh, come, Holy Spirit, lead us in our worship. Thank you, Lord. We praise you. We honor you in our life. Amen and amen. Nawa na pagpala tayo ng Panginoon sa umagang ito. Ngayon ay araw ng Panginoon. Binibigay natin ang pagsamba na rapat lamang sa Kanya. Ating buhay. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na ibabahagi ko po sa inyo. Naway samahan tayo ng Panginoon, gabayan tayo ng Panginoon. Ngayon ay May 17, 2026. Ang pamagatang sermon ngayon ay pinamagatang paglakad sa Panginoon o ang paglakad sa Espiritu. Walking by Spirit. Malakad tayo na may gabay ng banal na Espiritu. Yan ang pag-aaralan po natin ngayon. Hindi tayo nabubuhay na sa ating sarili lamang na desisyon o plano o nabubuhay tayo sa ating sarili, kundi tayo ay lumalakad kasama ng Diyos. Ano nga bang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa babasahin natin teksto sa Galatia 5, versikulo 16.
hanggang 25. Basahin. Galatia 5:16 hanggang 17. Sa banal na kasulatan, basahin po natin. Galatia Sino ba yan? Ating pong basahin sa banal na kasulatan, Galatia 5, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Galatia 5, versikulo 16 hanggang 25. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, basahin po natin. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsisilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Ulitin po natin. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsisilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Balayan po ang pagkabasa ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ay po yung gabayan niya sa pag-aaral nito. Ang buhay Kristiyano ay hindi nakasalalay lamang sa sariling pag-iisip natin o sariling sikap natin, kundi sa kapangyarihan at patnubay ng Santong Espiritu. Yan ang gusto po natin i-emphasize. Kung tunay tayong mananampalataya, tayo po ay gumagalaw, nagdidesisyon na may patnubay ng banal na Espiritu. Kaya nga questionable sa atin kapag ang isang Kristiyano ay hindi marunong manalangin o sinisimulan niya ang isang bagay nang walang pananalangin. Alam niyo po, ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng pag-asa na nakatuon lamang sa Diyos. Kung kinakailangan nga habang kung anong ginagawa natin ay sa pananalangin at pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Bigyan ko po kayo ng isang ilustrasyon. Halimbawa po tayo po ay dumaranas ng pagsubok sa buhay o anumang balakid sa buhay natin. Napakagandang isipin na mayroon tayong gumagabay sa atin upang hindi tayo maligaw ng landas o kaisipan. Agaya po ng ilaw, noong unang panahon, kasi ang ilaw po yung nagsisilbing sa direksyon po natin upang hindi tayo magkaroon ng kapahamakan o maligaw ng landas. Sa makabagong panahon, gumagamit na tayo ng mga GPS sa cellphone. Gumagamit na tayo ng mga mapa na naka-install sa ating mga cellphone na yan upang hindi tayo maligaw sa pupuntahan natin direksyon o kung magtatanong tayo. Subalit, alam nyo ba na ang makabagong GPS na yan, walang iba, ang banal na Espiritu ay ang tunay nating gabay at direksyon sa pamumuhay at pananampalataya, sa pamumuhay sa mundong ito. Dahil ang buhay pananampalataya at ang pamumuhay natin sa mundo ay hindi magkaiba sapagkat tayo mga Kristiyano,
Pinag-isa po ang pamumuhay nating espiritual sa pamumuhay natin sa mundong ito. Tayo ay lumalakad. Lumalakad po tayo na may kasamang Panginoon sa buhay natin. Lumalakad tayo na may gabay sa buhay natin. Kung wala tayong gabay, madali tayong matisod. Madali tayong mapahamak sa mapanganib na lugar. Maligaw sa mga maling desisyon sa buhay. Tanging ang espiritual na pangangailangan ng tao, ang banal na kasulatan ang magtutuwid sa mga daan na ito. Kahit anong gusto natin gawin o pilitin natin sa sarili natin pagpili, kapahamakan ang dudulot nito. Kung pagpapilitan natin, tayo mapapagod lamang, mabibigo lamang. At paulit-ulit tayo nagkakasala dahil nga po sa kakulangan natin ng pananalangin, kakulangan natin ng pagpili na makasama ang Panginoon sa buhay natin. Piliin natin ang buhay na malapit sa Panginoon nang sa ganun makalayo tayo sa kapahamakan na yan. Piliin natin siya dahil siya ang tunay nating gabay. Siya ang tunay nating mahal sa buhay na ito. Sinasabi na tayo mga Kristyano ay ang huwaran dapat o magiging totoong basihan na pamumuhay dito sa lupa. Hindi yung tayo nakikiayon sa takbo ng sanglibutan ito. Tandaan natin, hindi tayo taga-mundong ito. Kung ano mang naranasan ng tao ngayon, paghihirap, kung ano mang kaguluhan nangyayari sa kapaligiran natin, tandaan natin, bagamat nangyayari yan, dapat magsilbi tayong halimbawa sa kanila. Sa mga hindi pa naliliwanagan. Magagawa natin ang imposible sa pamamagitan ng pagtulong ng Panginoong Isus sa atin. Kung sa sariling lakas lamang natin ang pagbabago, mahihirapan po tayo. Totoo nga po na ang solusyon sa problema ng sangkatauhan, sa kahirapan sa buhay na ito, ay ang Diyos na nagbibigay ng solusyon sa mga problema sa atin. Binigyan niya tayo ng mga kaloob, nagbigay ng banal na espiritu tayo mga Kristiyano, upang hindi para sa sarilinin, kundi ibigay paglilingkod sa mga kapwa Kristiyano. Ipaglingkod sa church o sa kanyang iglesia. Paano nga ba tayo kikilos o lalakad sa pang-araw-araw? Dapat iniisip natin kung ano ang nakalulugod o nakakaluwalhati sa Panginoon. Tandaan natin na ang utos ng Panginoon at ang pagsunod dito ay may kalakip na pangako. Tandaan natin yan. Na pag nilabanan natin ang laman o ang ninanasan ng laman laban sa paghihimagsik sa espiritu, magkalaban po kasi ang dalawang yan, ang laman at ang espiritu. Ang kagustuhan ng laman at kagustuhan ng espiritu. Pero dapat po namamayanin sa atin sa pang-araw-araw, kung ano man, sa minutong magwagi yan, ay ang banal na espiritu pa rin ang manguna sa atin. Sinasabi ng Galatia 5 versikulo 16, ngunit sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayong ayon sa patnubay ng espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Tandaan po natin, hindi po tayo pwedeng magkahalo, hindi pwede po tayong pipili ng isa. Isa lamang po ang pipiliin natin tatahakin sa landas ng buhay. Ang espiritual na pamumuhay o pagpili sa landas na kasama ang Diyos. Tandaan natin, ang salitang mamuhay o walk, o sa wikang Grego, peripateo, ay nangangahulugang tuloy-tuloy na ugali. Tuloy-tuloy na ugali, pamumuhay o direksyon ng buhay. Hindi ito isang beses lang na ginagawa o ngayon lang ako magdidesisyon sa araw na itong na magiging espiritual, kundi ito ay desisyong ginagampanan natin na pang-araw-araw. Walang patid po. Araw-araw natin desisyon ng lumakad na kasama ang Diyos sa pamagitan ng paglakad sa espiritu. Kaya tawa. Mayroon pong digmaang nangyayari sa
sa loob ng at labas ng ating buhay na ito. Bilang mga anak ng Diyos na naliwanagan, tayo po ay naniniwala na meron pong labanang nangyayari sa ating buong pagkatao. Sa laman, sa espiritual at intelektual natin, ang buong pagkatao natin. Tandaan natin na dapat maghari sa atin, sa buong pagkatao natin, ang pag-ahari ng Diyos sa buhay natin. Sinasabi ng Galatia 5, ang versikulo 17. Ating nga basahin sa banal na kasulatan. Galatia 5:17. Buhat 5 versikulo 17. Ayan. Basahin po natin. Sapagkat ang laman ay nagdanasa ng laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban-laban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Dan po natin mga Kristiyano, mga mananampalataya, hindi ibig sabihin na ikaw Kristiyano, mananampalataya, hindi ka na magkakaroon ng labanan o struggle. Sa katunayan, lalo pa tayong nakakaranas ng struggle. Pinaparanas natin na nahihirapan tayo. Karoon tayo ng paglalaban, hindi natin malaman kung anong gagawin natin, mabuti ba o masama, dahil nga nagkaroon na tayo ng Espiritu ng Diyos. Kung totoo mananampalataya ka, hindi ka na, nagkakaroon ka ng paghihirap dahil meron ng pakikipaglaban. Nandiyan na ang Espiritu ng Diyos na kailangan mo sundin. Kagaya na lamang po ng pangangaral na ito, kailangan may paghahanda, kailangan na lamang po may pag-aaral sa banal na kasulatan at pananalangin. Eh kung wala pananalangin gabay ng banal na Espiritu, hindi po natin magagampanan ang mga bagay na itong ministeryo ng Panginoon. Kung sa laman lang pakinggan, hindi na para mangaral, isiligtas mo na lang iyong sarili. Pero dahil kung kalooban ng Diyos ang maligtasan lahat ng tao, tayo po ay mangangaral ng salita ng Panginoon Diyos at pakikilala natin siya sa ibang mga tao na nais pa makakilala sa Panginoon. Handaan natin to. Tuloy-tuloy, walang patid, hindi ningas kugon ang pananampalataya. Merong digma ang nangyayari. Tandaan natin. May labanan. Hindi po madali ang pananampalataya. Ang buhay pananampalataya. Ang katawan natin, tinatamad to. Ang ating pag-iisip ay minsan hindi natin nagagamit na maayos. Tandaan natin, pag nangyari mga bagay na yon, ang Espiritu ng Diyos ang patnubay natin. Hindi natin kayang talunin itong laman na ito sa pamamagitan lamang ng kakayanan natin dahil madaya ang ating sarili. Ang susi dito ay hindi sa mga pagbabawal, hindi dahil sa mga tuntuning pangrelihiyon na kung saan pag may nakakita lang, gagawin mo na pag wala nakakita. Ito ay pagpapakasakop sa totoong Diyos na buhay, ang Espiritu Santo. Kailangan mamayani sa atin ang banal na Espiritu. Kailangan ingatan natin ang personang ito ng Diyos na manahan sa ating buhay. Tandaan natin na kung ito'y mananahan, ito'y magbubunga. Ang Espiritu Santo ay magbubunga sa ating buhay ng mga gawa ng Espiritu. Hindi gawa, kaiba sa gawa ng laman. Ang bunga ng Espiritu ay pagkakaroon ng kapangyarihan sa atin, pagbabago ng ating mga ugali, pagiging isang tao ng Diyos. Tandaan natin na sa pamamagitan lamang ng Espiritu magagampanan natin mga dapat natin magampanan sa buhay. Sinasabi nga ng Galatia 5 versikulo 22 hanggang 23, sinasabi, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan,
kaamuhan, at pagpipigil sa sarili. Tandaan mo natin na kapag may banal na espiritu tayo sa buhay natin, mapapansin mo sa isang tao na meron siyang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan, at pagpipigil sa sarili. Na sinasabi ho ng mga taga-Galacia 5 versikulo 22 hanggang 23. Tandaan natin na ang ginamit dito na ilustrasyon ni San Pablo ay ang pamumunga o bunga ng ng puno kung saan na itanim sa atin ang salita ng Diyos. Sinasabi dito na bunga, iisa lang ang bunga, hindi bunga na kung namunga ba ang mansanas, mamumunga ba ito ng mangga. Hindi po, dapat iisa lang po. Singular lang po. Hindi dapat maraming mga iba-ibang anon. Ito po ay nanggaling sa banal na Espiritu. Ibig sabihin, kapag ang Espiritu ang nanguna sa buhay natin, huwag natin haluan ng iba nating mga kaisipan o mga bagay na nakakahadlang sa Kanya upang mamunga ang banal na Espiritu. Tandaan natin to, mga katangiang ito po ang ilustrasyon kung sino nga ba ang namumunga sa atin. Sino po bang puno? Sino po bang pundasyon natin? Diba po, walang iba kundi si Yesu Kristo na ating Panginoon. Yung kung sino ang Panginoon, Panginoong Jesus, walang iba. Ito po ang kanyang pagkatao, naging tao siya nagkatawang tao siya, nakapiling siya ng mga alagad. Siya po ay merong kapag-ibig, siya po ay may kagalakan, siya ay may kapayapaan, may magpagtsatsaga, meron siyang kagandang loob at kabutihan, meron siyang katapatan, pagpipigil sa sarili. Tandaan nyo, katangian po ng Panginoong Jesucristo yun, na siyang ating ginagaya lamang po. Hindi natin magagaya ang Panginoon kung walang banal na Espiritu. Fruit of the Spirit. Sa kabaligtaran naman po, tandaan natin, kung merong may kalaban po yan, kung hindi natin papasukin si Kristo sa ating puso, sa ating buhay, ang mga tao sa panahon natin ngayon, tatandaan natin, magdadala ito ng inggit. Number 1, ang kaguluhan, away dito, away dyan, kaguluhan, inggit, at pagiging makasarili. Iniisip lang, puro sarili niya lang. Ngunit ang taong lumalakad sa Espiritu ay nagbubunga ng kapayapaan at pagbabago ng puso. Na natin, kung sa sarili natin tayo may masamang ugali pa, masamang iniisip pa, nasa panalangin natin ating sarili kung tayo pa ay nabubuhay sa Espiritu na siyang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Hindi natin pwedeng pikiin, hindi natin pwedeng pasinungalingan yung katotohanan na merong Espiritu Santo na siyang kumikilos, dahil ito'y nakikita sa buhay ng bawat Kristiyano. Ito ay natural na lumalabas sa ating bibig, sa ating pagkilos, sa ating pamumuhay, na tayo ay kaisa ni Kristo. Tayo'y katawan ni Kristo. Dahil tayo ay Kristiyano, tayo ay representative ni Jesus Christ na nabubuhay dito sa lupa. Tandaan natin, kung anong ginagawa natin, siya ang pagpapakita natin sa tao kung sino ang ating Panginoon at Diyos. Subaybayan natin sa mga susunod na panahon kung tayo ba ay lumalakad pa ba sa Espiritu o hindi. Anuhin natin sa sarili natin kung tayo ba ay patuloy pa rin bang nananalangin, patuloy pa rin ba tayo nagbabasa ng banal na kasulatan. Bantayan po natin sa sarili natin kung tayo lumalakad pa. Tayo namang mga kapatid na iba, inahikay ko po na kung may kapatid kang nawawala sa pananampalataya, ay panalangin mo ang tao. Kung tunay nga siya mananampalataya, i-guide po natin. Tandaan natin kung ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay sa atin, itugma natin ang ating pamumuhay sa pamumuhay na kalooban ng Diyos. Sa Galacia 5 versikulo 25, namumuhay tayo sa Espiritu. Ang salitang stoichio ay isang terminong militar. Yan.
nangangahulugang itong pagsugod o marcha ng isang sundalo. Tandaan niyo yung word na estoicho sa Greek. Yan. Sinishare ko sa inyo. Kailangan tayong magmarcha, magpatuloy ng walang takot. Yan. Ang paglakad kasama ng Diyos, kasama ng Espiritu ng Diyos, ay nangangahuluga pag sinabi ng Espiritu, wag mong gawin yan, huminto ka dyan, masama yan, ay pakikinggan mo. Dahil siya po nakakakita, siya po nakakaunawa ng lahat ng bagay. Tandaan natin na ang pagbabahagi ng banal na salita ng Diyos ay udyok ng banal na Espiritu. Tandaan natin na ang pag-akay sa kaluluwa ng tao, mga tao, ay udyok ng banal na Espiritu. Kung ikaw tunay na Kristiyano, sasabihin sa ng banal na Espiritu na huwag lang ikaw ang maligtas, kundi sila man ay maligtas. Pamagitan ni Jesucristo, mangangaral po tayo ng tungkol kay Kristo. Ganun po yung isang halimbawa sa inyo kapag tayo'y kinakasihan o ginagabay ng Banal na Espiritu. Yung kalooban ni Kristo na pupunta sa atin. Yung iniisip po ni Kristo, pag-iisip na rin po natin. Nagiging kaisa tayo ng Diyos sa kanyang pag-iisip, sa kanyang ninanais o kung yung will niya po. Naiisip po natin yung iniisip ng Diyos. Tandaan po natin na mahal niya ang lahat ng tao. Lahat ay minahal ng Diyos, maging ang mga makasalanan. Tandaan natin na ang tunay na mga Kristiyano ay hindi na natakot, tumindig sa katwiran at patuloy na lumalakad sa kung ano ang tama. Okay. Bago tayo kumilos, bago tayo gumawa, ay kailangan tayo ay manalangin. Na kailangan hingin natin ang gabay ng banal na Espiritu sa ating buhay. Paghariin natin siya sa anumang parte ng ating katawan, sa ating puso't isipan. Tandaan natin, ang gagawin lahat natin dapat ay nakalulugod lamang sa Panginoong Diyos. Isipin po natin na ang pinaglilingkuran po natin sa bawat ginagawa po natin, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Kailangan ay nagbababad tayo sa presensya ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng meditation o pagbabasa ng Kanyang salita. Gumagamit tayo ng mga pakikipag-usap sa Kanya sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia, malalaman natin ang kalooban niya. Kung ano nga bang direksyon ang tatahakin natin sa buhay na ito. Hindi tayo umaasa sa sarili natin, kundi umaasa tayo sa Diyos. Nagiging sensitibo tayo sa kalooban ng Diyos, kung paano siya sundin, kung paano tayo makonvict, at tinatag na conviction, magkaroon tayo ng konsensya, magkaroon tayo ng pag-iwas sa mali, pag-iwas sa masama. Ginagawa natin to at talong magagawa natin to kung may banal na Espiritu po tayo sa ating buhay. Huwag natin babaliwalain yung mga warning na yan, yung mga bigay sa atin ng Diyos na warning. Sumunod tayo at hingin natin ang patnubay niya sa araw-araw. Mga kapatid, ang tagumpay ng buhay Kristiyano ay hindi nasusukat sa kung ano o kung gaano kagaling tayo, kung gaano kalaki ang ministry natin, kung gaano kataas ang narating natin, o kung gaano tayo kayaman. Hindi po yan ang basihan ng buhay. Hindi po yan kung paano tayo makita ng tao na mabait lang tayo o pakita ng tao lang tayo. Tandaan natin, hindi natin pwedeng pagdalangan ang gawa ng banal na Espiritu. Tandaan nyo, ang hindi mapapatawad ng Diyos ay ang pagkakasala sa banal na Espiritu. Minsan pa, hinihikayat ko kayo na sumampalataya kayo at manalig kasama ko. Manalig tayo sa Panginoong Hesukristo
gawin natin siyang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Tandaan natin na huwag sanang maging sayang ang pagpapagal ng mga mangangaral. Huwag sanang mapagod kami sa aming ministeryo. Naway panalangin nyo rin po kami upang kami ay tumibay, upang lagi kami samahan ng Banal na Espiritu. Tandaan nyo, may labanan na nangyayari. Tandaan natin na ang kapangyarihan ni Kristo nakaloob sa amin ang dapat nating pakinggan. Pakinggan natin yung boses ng Panginoon sa ating mga buhay. Dapat tayong mabuhay ng may pagtatagumpay. Mabuhay tayo na may pag-asa dahil tayo ay mga tinawag ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat sa kaloob ng bigay nyo ang Banal na Espiritu. Patawarin mo po kami sa mga oras na ito, na kung hindi kami lumalakad sa Espiritu, kung kami po ay namumuhay pa rin ayon sa nasa ng laman, at kung ano ang dikta ng aming isipan, tulungan niyo po kami na huwag kaming umasa sa sariling karunungan, huwag kaming umasa sa sariling galing, kundi ang Banal na Espiritu po ang maging gabay namin. Puspusin mo kami ng inyong kalooban, puspusin nyo kami ng inyong habag sa amin. Turuan niyo po kaming makinig lamang sa inyo. Tulungan niyo kaming marinig ang inyong tinig, kung anong pinagagawa niyo po sa amin. Hayaan niyo kaming sumunod at mabuhay ng payapa sa mundong ito. Tulungan niyo po kami na magbunga ang Banal na Espiritu sa amin, na mga katangiang nasasaad sa banal na kasulatan. Luwalhatiin kayo sa walang hanggan. Baguhin niyo po ang aming mga buhay na mali. Baguhin niyo po ang aming puso na mali, ang aming mga pag-iisip na mali, ang mga katuwirang mali. Gamitin niyo po kami bilang inyong kasangkapan. Isama niyo po kami sa inyong paghahari sa takdang panahon. Tulungan niyo po kami na habang narito sa lupa ay nagagawa po namin ang inyong mga pinagagawa. Sa ngalan ng anyong anak na si Jesucristo, ito po ang aming samot panalangin. Amen at amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa isang gawain ng Panginoon, ang pagkakaloob. Sinasabi ng banal na kasulatan, basahin po natin. Ikalawang Korinto, Kabanata 9, versikulo 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso, hindi magbigat sa loob o dahil sa napilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sinasabi naman ng Kawikaan 3, versikulo 9 hanggang 10, iparangal mo ang Panginoon sa pamagitan ng iyong kayamanan
at ng mga bunga at ang unang bunga ng lahat ng iyong mga ani. Nang sa gayon mapupuno ang iyong mga kamalig at aapaw sa bagong alak ang iyong mga pisanan. Tandaan po natin, lahat ng tinatangkilik po natin na si Diyos, tayo po'y katiwala lamang. Bigyan natin sa Panginoon ang nararapat. Amen. At pagpalain po natin ang mga nagkaloob, purihin ang Panginoon Diyos sa buhay nila. Nawa ay magamit ito sa pagkalalagupan ng iyong ministero sa Panginoon Jesus. Amen. Yan po. Sa panggawain ng Panginoon, ating i-recite yung Nicene Creed. Okay. Nicene Creed. Basahin po natin. Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son and our Lord, He who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under the Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended in heaven and sits at the right hand of God. The Father Almighty. From thence he shall come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of the saints, and forgiveness of sins, the resurrections of the body, and life the everlasting. Yan po yung Apostles' Creed. Tayo po'y dadako sa panggawain ng Panginoon, ang banal na dulang, Holy Communion. Ating pong basahin sa banal na kasulatan. Ating ihanda ang tinapay. Basahin po natin sa banal na kasulatan. Unang Korinto, Kabanata 11, versikulo 23 at 26 hanggang 26. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa iyo, na ang Panginoong Hesus nang gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y magkapagpasalamat ay kanyang ipinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na ibinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. At gayon din naman, hinawakan niya ang saro.
pagkatapos na magkahapon na sinasabi, ang sarong ito ang bagong tipan sa aking dugo. Gawin nyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alala sa akin, sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay ito at iinom ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Lahit po salita ng Diyos. Tayo po tumanggap ng banal na hapunan. Surihin po natin ang sarili. Tayo po ay manalangin sa pagkatapos ng gawain. Aming Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa muli ay natapos na online ministry na ito. Papasalamat kami sa pahintulot nyo na maihayag ang katotohanan. Naway palagi nyo kami samahan sa aming mga buhay. At parangalawan nawa namin ikaw sa aming mga buhay. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Tulungan kami na maglingkod sa inyo at sa aming kapwa. Pangalan ni Jesus. Amen. Sumayin niyo ang pagpapala ng Panginoon ngayon at pagkalit naman sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Hinang nagpapala, Diyos ang buong sanilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal.